Good morning sa inyong lahat, sa mga nandiyan sa KYMC and sa mga nakikinig sa atin online. Welcome sa ating Sunday service ngayong araw na ito. And today, makipagbukas kayo ng Bible sa akin sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 1 hanggang 8. So, aklat ng John, chapter 3, verse 1 hanggang 8. And kung nandiyan kayo sa simbahan, tayo kayong lahat para basahin natin yung salita ng Panginoon ng sabay-sabay. John 3:1-8. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak ayon sa laman ay sa laman, at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan nito ninais, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu." Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat sa patuloy mong pagkilos sa aming buhay, Panginoon. And nawa sa oras na ito, Ama, ihanda mo yung aming mga puso, Panginoon. Ihanda mo yung aming mga isip sa pakikinig ng iyong mga salita na nagbibigay kabuluhan sa aming mga buhay, Panginoon. Lalo na sa aming buhay espiritual, Panginoon. Naglilinis at nagtutuwid sa amin, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Upang patuloy pa kaming humingi ng tawad sa iyo, Ama. Magsisi sa mga bagay na ito, Panginoon. At magpatuloy, Panginoon, sa pananalig at pananampalataya sa iyo, Ama. Panginoon, nawa na yung araw na ito, ngayong oras na ito, Ama, ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagpapahayag, at maging sa mga naririnig naming salita, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Sa aming pangunawa, Panginoon, mapapurihan nawa ang iyong pangalan. Katulong nawa kami, Panginoon, para ibigin at unawain pa ang isa't isa, Panginoon, sa mga salitang itinatanim mo sa aming mga buhay. Pagpatuloy kaming magkaisama, pagpatuloy kaming magmahalan at magkaunawaan, Panginoon, sa marami pang bagay bilang mga mananampalataya mo, Panginoon, bilang katawan mo sa mundong ito. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Okay. So ngayong araw ay yung ikatlong linggo ng Lent and paparating na tayo ng paparating dun sa araw kung kailan or sa linggo kung kailan napako yung ating Panginoon sa krus. And ngayong araw nais kong ituro sa inyo itong mga talatang ito na alam ko na naririnig na ninyo dati pa. Yung patungkol sa pagiging born again, yung patungkol sa pagkasilang muli. So may isang Pariseo, sabi sa verse 1, may isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Sabihin, hindi lang siya simpleng pinuno, kundi ginagalang siya ng mga kapwa niya, Pariseo. Tinuturing siyang maybe mataas or matalinong tao, someone na mapagsaliksik ng mga bagay. So ang pangalan niya ay Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos,
sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So ito yung panahon na si Nicodemo ay nagsasaliksik patungkol kay Jesus. Marahil yun nga, dahil marami siyang kaalaman, hindi siya kagaya ng ibang mga Pariseo na ang layunin lang ay i-persecute si Jesus Christ. Ang layunin lang ay pahirapan siya or hindi siya pakinggan. Itong si Nicodemo ay iba sa kanilang lahat. Kung matatandaan ninyo sa parteng na ipako ang ating Panginoong Hesus nung siya'y ililibing na, kasama si Nicodemo tumulong upang maghanap kung saan siya marapat ilibing at yung karapat-dapat na paglilibingan ng kanyang katawan ng ating Panginoong Hesus. So, ganun naging mananampalataya or ganun naging mananalig ng ating Panginoong Hesus itong si Nicodemo. Hindi nga lang masyadong na-highlight ng Bible kung ano-ano pa yung mga nangyari kay Nicodemo. So, ito yung si Nicodemo, yun nga. Sabi niya, Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos. So, meron siyang recognition na yung mga tinuturo ni Jesus ay mga bagay na nagmumula sa Diyos. Wisdom na marahil hindi niya pa narinig sa tagal ng buhay niya o sa haba ng or kinatanda ng buhay niya. Sabi niya, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo. And na-recognize niya din at nakita or maybe na-witness yung mga himalang ginawa or ginagawa ni Jesus kung wala sa inyo ang Diyos. So, nandito yung pagkakataon na maunawaan natin ito buhay ni Nicodemo at mahahalin tulad natin sa ating mga sarili or maybe sa buhay ng ibang tao na maybe nakikilala natin. So, merong great shift, no? Ibig sabihin, merong great turn of event dito sa buhay ni Nicodemo sa pagkakataong ito. Una, from pagiging Pariseo, ibig sabihin, maraming bagay siyang nauunawaan sa buhay, sa salita o sa mga batas na ibinigay ng Panginoon, sa law, sa mga kautusan na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ito yung mga panuntunang nakalakihan niya. Kumbaga, in other words, pertaining sa buhay, pisikal. Yan yung pananaw na lumilitaw dito sa mga pangunawa or klase ng pangunawa na meron si Nicodemo. Klase ng buhay na meron si Nicodemo or klase ng buhay na meron tayong lahat. Pangunawang pisikal, pangunawang patungkol lang dito sa buhay na ito. So merong great turn or shift, great shift pag-ikot dito sa sitwasyon ni Nicodemo na nais ipaunawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus, nais paunawa sa kanya ni Jesus Christ. Nalalaman ni Jesus Christ na itong si Nicodemo ay nagtatanong at gustong makaunawa. Nagtatanong at gustong makinig. Pero alam naman natin yung ating Panginoong Hesus, nakikita niya yung madalas hindi nakikita ng tao sa sarili niya. Madalas hindi napapansin ng tao or pinapansin or dinideny ng tao sa sarili niya. And yun yung madalas laging ina-highlight sa atin ng Panginoong Hesus kapag siya nagsasalita ng merong wisdom sa maraming tao. Yan yung madalas niyang ina-highlight. Hindi niya masyadong focus yung kung ano yung tanong. Ang focus niya yung kung ano yung deep inside dyan na hindi mo tanggap or hindi mo nare-realize sa buhay mo. So itong si Nicodemo, ang panuntunan niya sa buhay, karamihan ay patungkol sa buhay dito sa mundo or buhay sa laman or buhay pisikal. Sabi niya, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Kumbaga sinasabi ni Nicodemo, nais ko pong makaunawa, Panginoon. Nais ko pong makaunawa, Guro. Jesus, nais kong makaunawa. Ano ba itong bagay na itinuturo mo? Ano ba itong bagay na hinahatid mo sa amin? Ano ba itong bagay na gusto mong maunawaan namin? Yun yung batid na nakikita ni Jesus kay Nicodemo kung bakit siya nagsasaliksik.
And sabi ni Jesus sa kanya, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus sa kanya. Parang biglang, ano yung relation nung sagot ni Jesus Christ dun sa tanong ni Nicodemo? Or dun sa, wala pa man nga halos tanong si Nicodemo eh. Nagbibigay lang siya ng point of view. Nagbibigay siya ng point of view na nire-recognize siya ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, nagbibigay siya ng point of view na hindi mo pa ako nare-recognize. Nakikita niyo? Minsan nagsasalita ka na sinasabi mo na alam mo kung sino yung sinasabi mo. Pero yung taong yun, alam niya na hindi mo man talaga siya nakikilala. Nagigets nyo? Hindi ito yung communication ni Jesus Christ at that time kay Nicodemo. Sinasabi mo na nakikilala mong ako'y sa Diyos, tagapagturong mula sa Diyos, and walang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo, ginagawa ni Jesus kung wala sa Kanya ang Diyos. So there is a recognition, there is a nagpo-portray si Nicodemo na nakikilala kita. Nakikilala ko yung ginagawa mo. But Jesus Christ said, pakatandaan mo. Sabi niya, malibang ipanganak ka na muli, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So bigla nagkaroon ng shift doon sa understanding ni Nicodemo. Teka, hindi ba ako yung nagpapakita na nakikilala kita? Bakit parang hindi ko ngayon maintindihan kung sino ka o kung ano yung ginagawa mo? Hindi ba sinasabi ko na naintindihan ko na sa Diyos yan? Pero parang ngayon, sinasabi mo na hindi ko naintindihan kung ano yung paghahari ng Diyos. Kaya sabi ni Nicodemo, dahil nga sabi ko nga kanina, it's more on about physical or understanding sa laman, sabi niya, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. So nagbigay siya ng perspective na, yun nga, something na physical. Ang sinasabi ni Jesus sa kanya, kung magkakaroon man ng great turn sa buhay mo, great shift sa buhay mo, you will recognize who I am. Kung magkakaroon naman ng turn of event, pagbabago na matindi sa buhay mo, malalaman mo kung sino ako. Diba? Nakukuha ninyo yung point ni Jesus Christ? Kung ipapanganak kang muli, kung isisilang kang muli, kung mababago yung kaisipan na meron ka, makikilala mo kung sino ako. Malalaman mo kung sino ako. Yun yung tinutukoy ni Jesus Christ dito. Being born again. Born again from the things na noon inakala mong kaunawaan pero hindi pala. Marami kang naunawaan sa buhay mo but it needs to be erased. It needs to be parang mawala eh. Kailangan mong lumabas sa mga yan at isilang muli ng panibago para sa kaunawaan dun sa paghahari ng Diyos. Sagot naman ni Jesus, sabi sa verse 5, pakatandaan mo, sabi niya, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So sabi niya, maliban daw ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So lalo pang naging mas malalim yung parteng hindi maintindihan ni Nicodemo. But yung verse 3 and yung verse 5 is similar in meaning. Magkapareho sila ng gustong ipaliwanag sa kanya ni Jesus Christ.
na gusto niyang ipaliwanag kay Nicodemo, oo, naintindihan ko, nagsasaliksik ka. But kailangan mong lumabas dyan. Yung mga naunawaan mo na naging panuntunan ng maraming Pariseo na nagko-condemn kay Jesus Christ, na nagpapako kay Jesus Christ. You need to be born again out from that. Kailangan mong ipanganak muli, palabas sa mga bagay na yon. Kung hindi mo mauunawaan at matatanggap yung iba ko pang ituturo sa iyo. Naririnig mo, nalalaman mo, pero hindi mo naintindihan kung saan papunta. Hindi mo naintindihan kung saan nanggagaling. Hindi mo rin kayang sumabay kung saan pupunta. Yung direksyon ng mga bagay na itinuturo ko sa iyo. Yun yung gustong ipaunawa sa kanya ni Jesus. Maturuan man kita ng maturuan, mag-usap man tayo dito, di ba parang hating gabi, binisita siya ni Nicodemo para malaman yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Magturo man ako ng mga bagay dito. Pag hindi ka nakaget over sa bagay na ito, hindi magkakaroon ng kabuluhan yung mga ituturo ko. Yun yung gustong i-point out ni Jesus Christ sa buhay niya. Sabi niya, liban ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa karya ng Diyos. Tubig, ibig sabihin, nagsisimbolo ng naglilinis ng ating buhay. Naglilinis ng katawan. In the same way, yung tubig na naglilinis or nagsisimbolo ng pagsisisi. Ilang beses ginamit ng Panginoong Diyos yung tubig. Nung panahon ni Noah, nung panahon ni Noah, nilinis niya yung kasalanan sa mundo gamit ang tubig. Nung panahon ni Moses, dumaan yung mga Israelites sa tubig. After nilang magrepent sa Egypt, after nilang lumabas sa Ehipto, na bumihag sa kanila, simbolo ng kasalanan na bumihag sa iyo, nilinis sila ng tubig. Yung baptism ni John, na nagsisimbolo ng repentance at pagsisisi. Pero hindi pa sapat yon. Yung bautismo ng banal na spirito na nagbibigay sa tao ng pag-asa at malinaw na kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin, yung tubig na nagtuturo sa taong magsisi at tumalikod sa mga bagay na kanyang nakagisnan at nakalakihan. Na inakala niyang tama. Kung hindi natin mauunawaan yung mga bagay na ito, walang kabuluhan yung mga salita ng Diyos na ating patuloy na naririnig. Kung hindi natin isusuko yung panuntunan ng mundo, kung hindi natin isusuko yung idea na binibigay sa atin ng mundo kung paano mabuhay, magiging walang kabuluhan yung panawagan sa atin ng Diyos bilang mga taong ipinanganak ng muli sa Espiritu. Espiritu. Ibig sabihin yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Sabi niya, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa atin na nananahan na yung Espiritu. Di ba? Mawawalan ng kabuluhan yung lahat ng yan kung hindi natin iiwanan yung panuntunan ng mundo na nakalakihan at nakagisnan natin. Na akala natin yun yung buhay sa Diyos bilang mananampalataya. Nauunawaan ninyo? Yan yung panawagan ni Jesus kay Nicodemo. Alam niya na mayroong isang taong dumating sa kanya, isang Pariseo. Marami siyang alam, marami siyang katuruan, nirerespeto siya ng mga kapwa niya Pariseo, tagapagturo siya ng marami. Pero kung hindi niya i-give up yung lahat ng bagay na yun, yung lahat din na bagay na yun na inakala niyang pangunawa, yung magiging hadlang para maunawaan pa niya yung mga ituturo ni Jesus sa kanya. Ibig sabihin, kung tinawag man ni Jesus or kung binibigyan man ni Jesus si Nicodemo ng pagkakataon bilang para sumunod sa kanya, hindi siya susunod. Bakit? Dahil marami siyang alalahanin. May posisyon siya sa bilang Pariseo. Di ba?
May posisyon siya sa templo. Meron siyang mga yaman. Meron siyang tahanan. Matanda na siya. Yung kaalaman na meron siya ay hadlang dun sa panawagan ni Jesus sa kanya. Paano ka magiging tagasunod ko kung hindi mo pa kayang i-give up yung lahat ng yan? Magiging hadlang lang si Nicodemo kung yung mga panuntunan na nasa isip niyang inakala niyang tama, yung susundin niya habang kasama niya si Jesus. Diba? Baka maging kagaya siya ni Judas na kung saan merong sariling gustong mangyari si Judas na opposite doon sa gustong mangyari ni Jesus. Kaya siya nagtraidor, kaya siya nagalit. Hindi na lang siya umalis, di ba? Bakit kailangan niya pa mag-revenge? Para lang ba sa pera? Marunong siyang humawak ng pera, magaling siyang humawak ng pera. Pero ba't kailangan niya maghiganti kay Jesus na parang meron siyang galit? Madalas ang tao may galit kapag marami siyang gustong mangyaring hindi nangyayari at hindi ayon doon sa kalooban niya nangyayari. Nahihirapan yung pagsunod. Kaya nga, ito yung tinuturo ni Jesus kay Nicodemo. Sabi ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay pinganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nilinis ng tubig ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan at pinamahayan ng Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin kung saan tayo direksyon pupunta sa buhay. Sabi ni Jesus sa kanya sa verse 6, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay sa laman, at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay sa Espiritu. Ibig sabihin, yung taong ipinanganak ayon sa laman ay namumuhay base sa panuntunan ng laman. Mga bagay na inyong or ating kinalakihan. Diba? Mga bagay na normal. Hindi natin pwedeng gawing perspective sa pamumuhay sa Espiritu. E nilinaw to sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag kang magtataka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Nililinaw niya huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Hindi lang ikaw, hindi ko lang sa iyo itinuturo yung bagay na to. Hindi ko lang sa iyo sinasabi na ikaw lang yung may kailangang baguhin. Lahat kayo ay kailangang ipanganak muli. Lahat kayo ay hindi mapapasakop sa paghahari ng Diyos kung hindi ninyo babaguhin o hindi kayo papanganak muli doon sa luma ninyong nakagisnan. At nilinaw ni Jesus kung ano yung kaibahan ng mga ipinanganak muli. Sabi niya dito sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, sabi niya. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. So hindi dinidescribe ni Lord dito yung hangin bilang Espiritu. Ang dinidescribe nito ni Lord, yung buhay ng mga ipinanganak sa Espiritu. Naunawaan ninyo? Kung dito sa buhay sa mundo, meron kang pattern kung paano ka mabubuhay, ibahin natin yung pangunawa sa mga taong pinanganak sa Espiritu. So magbigay tayo ng example, di ba? Number 1 na example, si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Alam ba niya kung saan siya papunta? Alam ba niya kung ano yung magiging direksyon ng buhay niya doon sa panawagan ng Diyos sa kanya? Binigyan ba siya ng Diyos ng solid na plano? Ito yung mga plano natin. Mag-iipon ka ng ganito. Ipa-farm mo yung lupa na yan. Papagyamanin ko yung lupa. Pwedeng gawin yun ni Lord di ba? Papagyamanin ko yung lupang tinitirhan mo hanggang lumawak na lumawak. Makikipagkalakalan ka sa ibang lugar hanggang sa makapagtayo ka ng sarili mong palasyo dito. At doon sa palasyo na itatayo mo,
dadami yung iyong lingkod, palalakasin ko pa yung kapangyarihan mo, lalawak pa yung lupain na kaya mong bilhin hanggang sa masakop mo na yung kaharian sa ibang lugar, yung kaharian sa ibang lugar, tsaka yung kaharian sa ibang lugar. Ito lahat, accomplishment yun ng tao, di ba? Perspective yun ng tao eh. Pero nung tinawag si Abraham, iba. Wala mang ganon, di ba? Wala mang bagay na ganon. Sinabi lang sa kanya, pumunta ka dito, and kung saan siya pinapapunta ng Diyos, doon siya pumupunta. Hindi mo malalaman kung saan papunta or saan galing. Sumusunod ka lang pero nararamdaman mo yung panawagan sa iyo. Ibig sabihin, hindi to about sa pag-aalala sa sanlibutan. Yung panawagan ng Diyos, hindi to about sa kung paano ka uunlad sa sanlibutan. Kundi kung paano ka magtitiwala sa Diyos ng iyong buhay, even without knowing that direction, where it will go, saan papunta, saan direksyon, pero nararamdaman mo yung panawagan. Di ba? Another example yung si Moses, di ba? Meron siyang maayos na sitwasyon sa Egypt. Pwede niya rin gamitin yung kakayahan niya para mag-establish ng nation kagaya ng Egypt nung kasama niya yung mga Israelites. Pero hindi naman yun yung naging panuntunan ni Lord sa kanya, di ba? Sumunod siya kung saan siya pinapapunta. Niwala ni isa sa kanila yung binigyan ng plano para paunlarin yung sarili, and sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng sarili, magkakaroon ng maayos na mapapasa kanila yung promised land na binibigay ni Lord sa kanila. Ibig sabihin, it's about a calling. And that calling will make you trust God in every way. It doesn't matter kung merong plano or wala. It's just about trust. It's just about faith. And it's just about telling you to go somewhere kahit hindi mo alam kung ano yung kapalaran or sasapitin mo sa lugar na yun. In the same way, kagaya ng mga disciples, di ba? Nung bumabasa kanila yung Holy Spirit, hindi man nila alam kung saan sila papunta. Si Thomas nga di ba, bigla na lang nakarating sa isang lugar na merong eunuch na nakasakay sa karwahe. Sinyeran niya ng salita ng Panginoon. Pagkatapos siyang i-baptize dun sa ilog, bigla na lang siyang nawala at dinala ng Espiritu sa panglugar. Ganon din yung ibang disciples. It's not about the plan. Sa panahon ngayon, marami tayong kailangan i-overcome di ba? It's not about the plan. People always trust about the plan. They felt disappointed kapag walang plan. But they don't trust the Holy Spirit on where the Holy Spirit is guiding them. Panahon na mga kapatid para ibigay natin kay Lord yung tamang paglilingkod. Panahon na para magkaroon ng shift and turn sa buhay natin, kagaya ni Nicodemo sa parting to. Hindi niya narinig. Marami na siyang narinig, marami na tayong narinig, pero hindi na kakaroon ng kabuluhan kung ano man yung naririnig natin. Kung hindi magkakaroon ng turn of event sa buhay natin sa pagtitiwala sa Diyos. Gaya nga nung isang senior ko sa Facebook, kamakailan lang, although bihira akong mag-share. Sabi ko, 12 years ago, nanatili sa akin yung dalawang tanong sa buhay ko. Tayo ba yung generation? Kayo na ba yung generation? Napapasok sa panahon ng mga World War III, ng mga famine, ng mga pestilence. Tayo ba yung generation na papasok sa tribulation? Tayo ba yung generation na mag-aabang ng second coming? Diba? Mahirap maghanap ng sagot, lalo na sa mga matatanda na they don't care that much about it dahil nga pwedeng wala na sila sa panahon na yun You cannot get the right answer. Although, siyempre, meron din naman makakakuha ka ng tamang sagot. Pero, yung dalawang question na yon makes me think about life more than ever. Makes me think about God.
do sa purpose ni Lord, di ba? Parang dinala ka sa mga maraming pagkakataon sa buhay mo na pwede kang magkaroon ng buhay na kagaya ng mga marangya, buhay na kagaya ng mga nakikita ninyo kung paano sila umuunlad or kung paano nila ipinagmamalaki at ipinagyayabang yung kanilang pag-unlad. And it's a painful thing to see, you know. It's a painful thing to see in Christianity habang nag-grow ka. Knowing na kung ikaw yung mga kung tayo yung mga taong dadanas ng or makikita or mawi-witness yung pagdating ng ating Panginoong Hesus, then anong kinalaman ng yaman ngayon sa mundo? Anong kahalagahan ngayon ng yaman o anong kahalagahan ng mga bagay na tinatahak natin ngayon sa mundo? Mga bagay na dinidesisyonan natin, mga bagay na mga makasanlibutan, lilipas din, kukupas din, pero yung mga panawagan ng Diyos sa atin, kung saan tayo pupunta sa direksyon, kung saan niya tayo nilalagay, hindi natin pinapansin o hindi natin pinapakinggan. Nakakuha ninyo? Ngayon, malapit na tayo doon sa ganung panahon. Nakikita ninyo sa paligid nyo yung patinding tensyon. Noon, nangyari na yan eh. Pero ngayon, there's something more than that. It can be changed. Maraming pwedeng magbago instantly. Maraming umaasang magiging normal pa rin, di ba? Ibig sabihin, yung mga taong umaasang magiging normal pa rin, umaasa sila doon sa normal na direksyon ng buhay. They cannot give up what they currently have. Material na bagay. They cannot give up, even though nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, they cannot give up their dreams, they cannot give up where they want to go. Kaya naman yung panawagan ng banal na spirito, yung buhay ng mga taong pinanganak ng muli na nagtitiwala sa Diyos, hindi rin nila yun matatanggap. It will just cause them a lots of worry. Pero alam niyo, pagdating ng Panginoong Hesus, o magkaroon man ng pandemic, magkaroon man ng pestilence, magkaroon man ng famine, magkaroon man ng economic crisis, lahat ng binubuno ng tao mawawalan ng kabuluhan. Or even though walang mangyaring ganon, yung calling ng Panginoon kay Nicodemo is just the same hanggang ngayon. Yung tipong magtitiwala ka sa Panginoon sa direksyon kung saan ka man niya dadalhin, regardless kung mapagkakatiwalaan mo yung sitwasyon o hindi. Ang kailangan mo lang, faith na meron ka. Sabihin, lahat kayo dyan, lahat kayo dyan, nakarinig na ng salita, pinamahayan na ng banal na spirito, pero anong gagawin ninyo sa panawagan ninyo? Sa panawagan na yan ng Diyos sa inyo. Tatakpan ba natin ang mga bagay na makasanlibutan? Tapos hindi natin papakinggan. Tatakpan ba natin ang mga pangarap natin na i-inline natin dun sa mga bagay na akala natin para sa Kanya? Lalo na sa panahon ngayon. Kaya huwag kayong nandyan man kayo sa sitwasyon na yun, huwag kayong masyadong yayakap sa mga bagay na makamundo. Huwag ninyong ibuhos yung buhay ninyo or yung buong puso at isip ninyo sa pagsamba sa mga material na bagay na kukupas at mawawala din. Malalaman mo yun pag nadidepressed ka sa mga bagay na parang material lang na bagay, nadidepressed ka, nalulungkot ka, nagsasuffer ka ng gusto. Kung sa mga panahon na wala ka pang kakayahan, masyado ka nang mapagmahal sa mundo, mas nakakatakot kapag dumating ka dun sa parting marami ka ng kakayahang makuha yung yaman na gusto mo. Doon nagsasara yung puso ng tao. Doon minsan nasusukat kung totoong nananampalataya ka. Nagpapasalamat ako dahil sa pagkakataon na ito, yun nga, wala pa kayo doon sa sitwasyon na kaya ninyong kunin or
angkinin yung lahat ng gusto nyong makuha sa mundo. Ibig sabihin, yung pagkakataon para i-give up yung mga bagay na iniisip ninyo ngayon is madali pa. What more pa kung ilagay kayo sa panahon na hindi na ninyo kayang i-give up yung mga bagay na meron kayo. Hindi niyo na kayang i-give up yung mga bagay ng kayamanan. Kagaya nung isang mayaman na nagtanong kay Jesus. Sabi sa kanya ni Jesus, pamigay mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumama ka sa akin. Hindi siya makasunod. Di ba? Another example. Kung sumunod yung taong yun, he is another example ng mga taong kinikilusan o pinanganak sa Espiritu, born again in the Spirit. Pero di siya sumunod. Dahil doon sa sanlibutan yung kanyang pagsunod. Diba? Yung kayamanan, sabi ni Jesus, mas mainam pang pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Saya kung naikwento yung istorya namin na ate ninyo, kagaya nga nung sitwasyon namin, nagkakilala kami, buhat pa dahil sa mga end times belief. Mga bagay na pagsasaliksik patungkol sa pagdating ni Jesus. Noon pa lang, hinanda na namin yung buhay namin sa ganon. Although yung challenge ngayon sa buhay namin bilang mag-asawa ay hindi namin in-expect na mangyayari na magiging mag-asawa kami and magkakaroon kami ng anak. And things change. But the calling remains, di ba? Kaya nga parang ang hirap eh. Ang hirap ipakita yung buhay mo. Kaya sa inyo, huwag ninyong titignan yung buhay namin na parang kagaya doon sa buhay ng mga taong papaunlad lang yung iniisip. Pagpapaunlad lang. Kung yun lang yung gusto nyo makita, madali yun ipakita. Pero hindi yun yung interest ng buhay namin. It doesn't matter kung meron ka ngayon or kung bukas wala na yan lahat. Na-give up yung lahat ng bagay na yan. Mas mahalaga pang bumili ka ng isang bagay na may paglilingkod mo sa Diyos kaysa bumili ka ng mga bagay na hindi mo naman mapagagamit para sa Diyos or hindi mo naman pinapagamit sa Diyos. Nagiging cost lang para makorap ka. Diba? And sa panahon ngayon, yun nga, kung nababalitaan ninyo yung mga sitwasyon, mainam na maghanda. Mainam na maghanda kayo habang hindi pa huli yung lahat. Mainam na matutunan na ninyong i-give up yung mga bagay sa sanlibutan bago pa mahuli yung lahat. Dahil yung mga taong makokontrol ng Antichrist sa mga huling araw, yung mga taong makokontrol ni Satanas sa mga huling araw, yun yung mga taong naghahanap ng maibalik sa normal yung sitwasyon ng kanilang buhay, yung direksyon na kanilang tatatahak. Dahil si Satan, yung Antichrist, yung magbibigay sa kanila ng dating direksyon, dating normal na buhay na gusto nilang tahakin. But it will not be normal. It will never become normal. Total control. Pero yung mga taong mananampalataya, binibigyan ng direksyon ng Diyos kung saan sila pupunta. Doesn't matter kung ano yung hirap na dadanasin, even kamatayan man. Naka-prophecy na lahat yan even sa last days. Yung mga taong magiging tagasunod ng Diyos at mananampalataya sa Diyos, they will be killed by the Antichrist. So that the world will know, pagdating ng resurrection ng mga patay, makita ng mga tao kung paano binuhay muli ng totoong Diyos yung kanyang mga mananampalataya. Mababahala kayo kung hindi ninyo matututunang iwanan ng mundo. Hindi dahil parating na si Jesus, kundi dahil sa takot at pangamba sa buhay at kamatayan. Yan. Diba? Mangangamba kayo kapag hindi pa natin kayang iwanan yung mundo o yung mga bagay na makasanlibutan. Hindi dahil parating na si Jesus. Hindi dahil parang maikli na lang yung panahon, parating na si Jesus. Kundi dahil sa takot at pangamba sa buhay.
Ang dami mong alalahan. Kaya nga, sa last days, no, ang daming challenges dyan. Yung mga tao na akala mo kasama mo ngayon sa simbahan, panatag yung isip, stable mag-isip, bukas makalawa, hindi mo alam na hindi pala sila ganun ka stable. Hindi pala sila ganun ka panatag. They will cause people to panic. They will cause people to worry so much na yung mga taong nagsipaghanda ng kanilang puso at nakapounded yung kanilang isip sa spirito na naggagabay sa kanila, they will be disturbed. Mag-aalala ka dun sa mga taong nagpapanik, mapapasunod ka. Ganun ang mindset ng tao di ba? Sa mga gera nga ngayon, ang daming mga tao, pag preach mo yung word of God, yung mga bagay na mangyayari sa last days, hindi sila nakikinig, wala silang pake. Pero pag dumating sa sitwasyon ngayon, sila yung mga sigaw ng sigaw, panik ng panik, natataranta ng natataranta, they will destroy everything that you have prepared for yourself. And mahirap mangyari yun sa inyo. Di ba? Konting lindol lang, biglang nagpapanik na. O kaya magkakaroon ka ng kaisipan, yung iba dyan, magkakaroon ng mga doctrine, pag-iimbento ng maraming katuruan na hindi naman sinasabi ng Biblia na ito yung gawin ninyo. Ililigaw nila yung mga tao sa maraming bagay, sa maraming paraan na akala nilang yun yung nais mangyari ng Diyos sa kanila. Dahil sa pagpapanik at takot. Mahalaga ngayon makapaghanda tayo o makapaghanda kayo. Pero ang pinakamatinding paghahanda is yung puso na handang iwanan yung lahat at magpahayag ng salita ng Panginoon. Noon pa man, yan na yung calling sa mga disciple. And purihin lang palagi yung Panginoon sa kung saan man niya tayo dalhin. Kung dalhin ka man niya kung yung asawa mo magturo bigla, mag-Bible study bigla, gusto niyang binigyan siya ng desire ni Lord na magpahayag ng salita ng Panginoon sa iba. Pipigilan mo ba siya dahil sa mga makabundo mong kagustuhan? Diba? Yung mga bagay na makamundo, pinipigilan tayong gawin. Yung mga bagay na dapat nating ginagawa kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Kaya huwag kayo magpapapigil. Sabi nga ng Bible even si Paul sabi niya, let those who have wives live though they had none. Sinabi niya yun dahil sa part ng last days na nung panahon nila. Even today, is effective pa rin. Ibig sabihin, ganun ka-importante yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ganun kahalaga. Kung gusto niyo mag-join ulit ng Bible study, kung gusto niyo mag-join ulit ng makarinig ng salita ng Panginoon, buhayin natin ulit. I-give up na yung mga bagay na makasanlibutan. Diba? Mahalaga ngayon makarinig sa salita ng Panginoon. And purihin natin yung Diyos, purihin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, saan man niya tayo dalhin, hindi man natin nalalaman, naiintindihan, or mahirap man ang sasapitin, purihin natin ang Panginoong Yesus. Hanggang sa mga huling araw, hanggang sa kanyang mga pagbabalik, sa muli niyang pagbabalik, hindi magbabago yung kanyang panawagan. At sa lahat ng bagay na yon, purihin natin siya sa ating buhay. So, yun lang mga kapatid, and manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na nakarinig kami ng iyong mga salita. Lord, patuloy mo kaming ihanda, Panginoon. Patuloy mo kaming turuang magsisi at, Panginoon, sa mga bagay na aming tinatahak na akala namin makakabuti, Panginoon, sa panawagan mo sa amin. Ibigay nawa namin, Panginoon, ang aming buong buhay sa iyo. Lahat ng aming pinagpapagalan, Panginoon. Lahat ng aming alalahanin, Panginoon, sa buhay. Bigay na namin lahat sa iyo, Ama. Kaunti na lang ang panahon, o maaaring kaunti na lang ang panahon upang paglingkuran ka namin sa pisikal na katawan na to, Ama. Wala nang kabuluhan, Panginoon. Mga bagay na aming pinaghahandaan. At alam namin, Panginoon, kung itutuon namin yung aming buhay sa iyong mga salita, sa iyong mga panawagan, Panginoon, hindi mo rin kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo rin kami
hahayaang maghirap, Panginoon, sa mga sitwasyon ng aming buhay. Bagkus lalo mo pa kaming pagpapalain, Ama. Lalo mo pang bibigyan ng direksyon, Panginoon, yung mga tinatahak namin. Lalo mo pang bibigyan ng pagpapala yung mga pinagpapagalan namin, Ama. Patuloy lang naming pakinggan, Panginoon, itong panawagan mo sa amin. At hindi mabihag na sanlibutan, Panginoon, ng mga bagay na material, Panginoon, yung aming mga puso at isipan. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming umibig pang malalim sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming mas mahalin ka pa, Ama. Turuan mo kami, Panginoon, na mas hilingin pa ng kalangitan, Panginoon, kaysa sa mga makamundong bagay dito sa lupa, Panginoon. Lord, nananabik kami sa iyong presensya, nananabik kami sa iyong kaharian, nananabik kaming makapiling ka namin sa langit, Panginoon. At na ang mga bagay dito sa mundo, Panginoon, ay hindi matutumbasan, Panginoon, ang mga bagay na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kaming manampalataya sa iyo. Tulungan mo kami maging totoo sa iyo, Ama. Turuan mo kami, Panginoon, na i-give up yung lahat ng mga bagay na ito, mga panuntunan na akala namin tama, Ama. Iligtas mo kami, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga bagay na ito, Ama. Bigyan mo kami ng paunawa, Panginoon. Spiritual, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, sa tubig, Panginoon, ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagpapatawad mo, Ama. Linisin mo ang aming mga katawan, Ama, upang patuloy kaming panahanan, Panginoon, ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Sa gawain ito, Ama, pagpalain mo nawa, Panginoon, ang lahat ng nasa simbahan ngayon at ang lahat ng nakikinig ngayon ng oras na ito. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Alright, thank you guys. And again, see you again sa susunod na Sunday natin. God bless sa inyong lahat.